daw ang, ano ba yung mga herbs? Ano ba ang kaibahan ng yung pangluto at medicine o yung mga herbal? Culinary at saka medicinal. Ayan. Ang ano kasi, pag meron namang herbs na Culinary. Na culinary Okay. pa. Marami kasing, kung ako nga ang tatanungin, kasi yung herbs, yung term na herbs, hindi ko masyado malawak kasi. Okay. Ano dapat? Hindi ko nga, yun nga rin ang Halamang gamot. Kasi lahat ng nakikita naman natin dito sa paligid natin, pwedeng gamitin as yung panggamot. Ano na lang, kung paano na lang natin gagamitin. Okay. Kaya nga lang, yung mga usually na kikita natin sa mga, nabibili natin sa mga plant shop, na mga yung mga herbs. Bawa, katulad na lang ng Tarragon. Okay. Ang Tarragon po, kumbaga po ang Tarragon, hindi po yan, hindi po common dito sa atin. Kumbaga po, dinala lang yan dito. Sabi nga, mostly from, mga Italiano ang gumagamit po ng Tarragon na herbs. Okay. Italiano. Parsley yan. Ang Italian, ang Tarragon kasi yung may mga dilaw na bulaklak na maliliit din ang dahon na mabango. Okay. Ito, yung Tarragon siguro yung mga nasa last part natin, Caramel. Mamaya, pag nakita natin. Sige. Nakita mo yung Tarragon. Pag nakita natin yung picture na lang, yun lang. Para i-discuss natin. Sige, Kuya Tech, pa-loop na lang ng ating mga pictures. Tapos sasabihin ko sa'yo kung stop. Sige, go. Yan, time. Marami kasi picture na nakuha si Kuya Ramil. So, time. Ang time kasi, mostly culinary rin yan. Culinary rin. Okay. Mabango siya. Mabango. Ang ang health benefits, yung medicinal niya, rin, nakakatulong rin daw yan usually sa mga may yung digestion. Pero madalas saan to pwede gamitin ang thyme? Ang thyme usually ginagamit as culinary herb. Ang thyme, maganda siya. Pwede siyang gamitin sa pang-ihaw. Fish, meat, chicken. Sa fish, mas madalas siyang gamitin sa fish. Okay. Sa meat. Oo. Pero sa mga beef, minsan ginagamit din siya. Okay. Kasi sanay tayo, sanay kami, dried na, kuya. Hindi kami nakakita na masyadong, ng fresh na thyme. So, ganun din ba ang paggamit? Ang paggamit ng fresh, kung i-compare mo sa dried, mas less ang gamit mo ng fresh. Okay. At saka, mas maganda ang pag-fresh ang gagamitin mo sa huli mo na ilalagay. Huwag mong ilagay sa umpisa ng pagluluto. Oo. Pero dahil pag mga malakas ang amoy niya. Okay. Halimbawa, katulad ng bigyan lang muna natin ng example. Laurel. Oo. Very common. Yan ang common na laurel. Yung fresh na laurel at saka yung dried na laurel, usually adobo. Pag nagluto ka ng adobo, di ba, yung dried na laurel,
simula pa lang linalagay mo na. Mm-mm. Mix na. Bago hanggang maluto, okay na. Oo. Pag fresh ang laurel na ilalagay mo, dapat nasa halfway ka na. Yung medyo okay. Maluluto na. Maluluto na. Saka mo ilagay yung laurel. Okay. Bago pagkatapos ng at saka usually, binabasag pa natin yung yung dried. Yung dried. Yung fresh, huwag mo na basagin. Ilagay mo lang ng diretsa para pag hinalo mo, malakas ang amoy. Bago pagluto na, tanggalin mo. Kasi pag hindi mo tinanggal, tuloy-tuloy yung labas niya. Pag-release ng amoy. Okay. Tsaka ng lasa. Nako-cover yung masyadong natatabunan yung meat. Kung ano man yung inaadobo mo. Yung mga paminta, yung mga yun na lang malalasahan mo. Kaya kailangan medyo rin. Yan ay kung sa fresh. Oo. Kaya mas ang fresh. Bago yung katulad ng yung time, nakakatanggal ng lansa. Ayan, nakakatanggal ng lansa. Okay. So, madali bang alagaan ng time? Pwede ba yan sa ibabaw lang ng kitchen? Yan. Yan ang isa sa medyo mahirap alagaan. Patay tayo dyan. Maano siya? Maselan. Maselan. Maarte yung herbs na yan. Okay. Pag medyo naulanan siya, maaring ma-dead. Medyo sa highland madalas kasi yan. Highland. Kumbaga sa matataas na lugar, mga nasa bundok. Medyo malamig-lamig. Lamig, malamig. Okay. Pag medyo mainit at biglang umulan bago biglang nainitan ulit, dead. Oo. Ang madalas ko nakikita yan, nasa magandang paso, tas nasa ibabaw lang ng kitchen top, ganyan, nasa pasimano ng bintana. Ganyan. Oo. Medyo may, hindi katulad ng kanong ibang herbs natin na pwede mong ihagis-agis lang sa labas. Ihagis-agis kami naman. Okay, next, after time, meron tayo, kuya? Yeah. Kuya Tek. Parsley. Tama ba? May parsley ba tayo? Kaya ito pala. Kasi sa ako nakatingin sa Facebook. Okay. Ang parsley. Po yan? Yan po ang very common na culinary herbs. Pampansit, parsley. Yan, pampansit, panglagay sa mga ang tawag dito, yung lumpia. 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 Yeah, mga rin po yan. Kinchay ba yung parsley? Kinchay sa Tagalog? Hindi. Hindi. Kinchay? Kinchay at parang basta, hindi ko masyado Ayan, parang kinchay. Nakakatanggal din po ng lansa. Kaya usually ang marami rin po marami pong gumagamit. At yan pong parsley madaling alagaan. Yan, parsley. Ang problema lang diyan, hindi siya dumadami ng madami. Oo. Kung yung tinanim mo, yun din lang ang kumbaga nagsasakay siya mabagal. Bagal. Hindi katulad ng iba na katulad ng yung mga chives. Na kumakalat. Oo. Okay, madaling dumami. Pwede ba yan, Kuya Ramil, iraraton? Kumbaga, di ba may na siya, mga dahon na ganyan. Tapos puputulin mo lang din, hayaan mo lang tumubo ulit. Oo. Pwede mong itanim din yung yung halimbawa, ihiwa-hiwalay ng sucker. Okay. Pero pag tinanggal mo yung tutubo pa rin yan. Tutubo pa rin. Kung pinutol ko lang na ganyan, habang may ugat siya, tutubo pa rin. Huwag lang masisira yung dulo niya, yung ugat. Yung sucker. Talbos. Oo, yung talbos. Okay. So, yan, parsley.
Madaling alagaan. Full sunlight, not full sunlight. Full sun. Full sunlight. Okay. So gusto niyo sa may araw. And kung makikita niyo nga, parang ano siya, parang sad kasi mag-isa lang siya doon sa sa lalagyan niya, sa paso niya. Pero ganyan talaga yung karakteristik niya. Hindi masyado. Medyo dumadami nila. Kaya nga lang, medyo mabagal-bagal. Okay. Sige. Next tayo, kuya. So, matapos ang parsley. Mint. Peppermint. Peppermint. Ito, nakikita ko yan sa mga inumin. Yan. Maraming kasi yung iba, ang alam nila is medicinal. Medicinal yan. Medicinal ang peppermint kasi meron na nga daw study na hindi pa lang pero proven na nila na nakakagamot ang mga mint. Kahit nga daw cancer eh. Kaya nga lang, hindi pa lang nila na-pinpoint kung anong ingredients ng peppermint. Pero medyo na yan. Medyo mataas ng sa research mataas na ang pagka-medicinal yan. Okay, peppermint. Basta mint. Marami bang mint? Marami taas yung mint eh. Okay. Ganyan-ganyan din ang mga itsura? Iba-iba. Okay. Meron ako narinig dati parang choco mint. Choco mint. Choco mint? Meron yun? Totoo yun? Meron. Okay. Marami kasing mint eh. Basta medyo malamig. Pag inano mo, mabango. Iba yung mint flavor ang amoy. Yan, mint na yan. Okay. Ang peppermint sa bubble gum ko. Bubble gum ko na nalalasahan. Flavor yan ng isang mga sigat na bubble gum. Tag dito. So, saan siya pwede gamitin? Maliban dun sa... Kasi ang natatanda ko, Kuya Ramil, yung lemon na may lalagyan ng tubig, ng honey, tapos merong peppermint. Yun lang ang naanohan ko. Maraming gamit ang peppermint kasi nga may pagka-mint siya, malamig, bago may amoy siya, maganda ang amoy. First na usually na nagagamit, mapapansin natin yan sa mga pang-garnish, yung mga side dish. Okay, garnish. Okay. Di ba, may minsan, isa-serve sa atin mga isda, bago may nakalagay na dahon sa gilid. Sa ibabaw, sa gilid. Yan po ay yung mint kadalasan. Yung ang ginagawa, ang style po niyan, kasi pag meron pong ganyan dish, medyo malansa ang isda. So after kumain ng isda, yun po ang i-tutsun nyo para mawawala yung amoy lansa. Okay. Bago, ito pa pong sa mga tea, ginagawa ka lang ng mga 5 dahon, buhusan mo ng bagong kulong tubig. Ang sarap na tingyan. Pwede nyo haluan pa ng ibang herbs. Okay. Pwede rin po yung pang ng flavor sa pagluluto, pero kadalasan hindi po natin type. Okay. Pero sa ibang bansa ginagamit yan. Okay. Hindi pa sanay ang ating mga dila. Okay. Paano ang alagaan? Pag inalagaan po niyo yan po ang walang kaproblemang herbs. Okay. Pag tinanim po niyo yan sa isang area, kumakalat po yan. Nagwaway po yan. Kung meron pong katabi, itataboy po niya yung katabi. Po niyan. Madali pong alagaan siya. Kasi po yan, parang
nag lumalabas sa gilid din sa ilalim. Magsasakay din siya. Tubo lang yung tubo. Kaya kailangan, maganda po yung itanim lang yan sa mga individual pot lang na medyo malaki-laki. Okay. Para doon lang siya. Kasi pag saway, tinanim mo, kung saan-saan siya pumupunta, gumagapang po kasi siya. Okay. Anong tinatanim sa kanya? Cuttings? Cuttings lang. O pwede pa kayo magparami kung madaling kumapal. O, di ba? Pwede kayo mag-cuttings. Ang bilis din dumami. Pulsan. Din. Pulsan. Okay. Okay. Next, Kuya, peppermint. After ng ating peppermint. Dill. Dill. Yung pong dill. Isa po sa mga napaka gandang culinary herbs. Ang pagkakalam ko lang niyan is culinary. Yung medicinal po, meron po yan, kaya nga lang hindi ko po masyadong nabasa. Okay. Marami nagtatanim niyan, sabi nila, ginagawa ngang tea and nakakatulong sa kanila. Oh. And pero meron pang isang ganito ang itsura, sinasabi nila dill, pero hindi dill. Fake po yun. Meron pong fake na fake deal. Ayan, mag-ingat po kayo sa mga fake. Baka mamaya fake na deal. Ano yung fake na deal? Yung pong deal na fake po, tumataas po yun ng ornamental po kasi yun. Oo. Ito, hindi to tumataas. Ganyan lang yan, Kuya Ramil. Tumataas yan hanggang siguro ang pinaka-mature niya is 4 feet. Oh, okay. Bago ang ano po niya, ganyan po yung palapad po ang stem. Yung kanyang katawan, oo. Yung fake ganyan din, palapad din. Medyo yung dahon lang ang malapit sa kanya, parehas ang dahon. Okay, pero napakabangot po niyan. Ang deal. Oo. Oh. Lalo na po, yan po ginagamit ko po yan sa mga isda rin, pag-iihaw ng isda, pag po. Okay. Ang galing po talaga na medyo mahirap rin lang pong buhayin. Pero pag ganyan na po, kung galing po sa buto, medyo mahirap. Okay. Pero pag ganyan na po, seedlings na yung buhay na siya, pag tinanim po niyo, naman po, matibay naman po siya. Pero hindi po katulad ng ornamental na lifetime yung nandyan lang sa tumutubo. Yan po, namamatay naman po yan. Talaga po kailangan rin kayo, magtatanim uli kayo. Okay. Mga ilang taon ng buhay niya, Kuya Ramil? Dalawa? Isa? Isang taon? Oo. Sa akin, di tumatagal yan. Okay. Ginagamit mo naman. Nagagamit ko kagad. Okay. So, deal. Sarap ng amoy. Sarap po ng amoy yan. Okay. Saan ba meron yan, nabibili na buto? Meron nabibili na buto. Meron. Medyo matagal lang tumubo. Hindi matagal. Mahirap patubuhin. Medyo tumutubo naman, pero less mas marami ang hindi tumutubo kaysa sa tumutubo. Kahit na yung nabili ko sa grocery yung buto? Oo. Talaga? Ganun. Mahirap pala ito hindi ka tulad ng mga lettuce na 80%. Pag tinanim mo, di ba, bahala na, eto, matagal pala. Okay, so deal. Hirap alagaan. Pero masarap. Okay. Lahat naman ng masarap na sinasabi mo, mahirap alagaan eh. So, ayan, deal. Tayo, hindi tayo masyado, parang hindi ko to masyado nakikita sa mga dried na, di ba, na, meron yan, deal? Maganda, talaga yun. Meron din dried niya. Meron din dried niya. Pero masarap talaga pag fresh. Okay. Sige, matatry din natin yan. Huwag ka mag-alala. So, deal, mahirap alagaan, mahirap patubuin. Oo, full sun. Pero pag napatubo nyo na po ng ganyan, yung medyo malaki na po, 2 feet, 3 feet, ayan,
tuloy-tuloy naman. Pero mamatay din po. So, kailangan nyo magtanim ng panibago. Okay, deal. Next, Kuya Tek. Ay, stevia. Stevia. Oo. Opo, ang stevia po, ayan po yung herbs na pangpalit natin sa sugar. Kumbaga po, pag tinikman po niyo yung dahon yan, matamis. Okay. Yan po halimbawa po, kung ginagamit po yung kung meron na nga po nabibiling yan, powder niyan, stevia powder, kasi zero glycemic index daw po siya. Kaya kung diabetic po kayo, yan po usually ang ginagamit. Yan po ay napakatamis na dahon. Ang katumbas daw po niyan is nasa isang kutsara? 50 times sweeter than sugar. 50 times sweeter than sugar. Okay. So, stevia. Pwede mo na gamitin ng ganyan yan, Caramel? Pipitas ka dahon, tapos lalagay mo na sa mo? Halimbawa, yung kape mo is black coffee. Ang gawin mo, ang ginagawa ko yan, kukuha ka muna ng dahon yan. Nasa sa iyo na yun. Trial kung gano'ng kadami. Kung anong masarap para sa iyo. Subo ka lang ng mga 10. Matamis na yun. Ilagay mo yung 10 dahon sa tasa mo, buhusan mo ng bagong kulong tubig. After 1 minute, tanggalin mo na yung dahon, timplahan mo na ng kape. Okay. Itamis na yung yung tubig mo. Kung hindi naman, halimbawa, yung katulad kanina, yung peppermint, kuha ka ng ng dahon, bawa 5 dahon, kuha ka rin ng stevia na dahon, ilagay mo, pagsamahin mo na, puhusan mo ng tubig na na bagong kulo, ay matamis na yan. May lasa rin. Okay, so ayan, stevia. Madali siyang gamitin, pero rin siya, madali rin siyang i-propagate. Cuttings lang na na siya, nabubuhay na. Okay, cuttings lang nabubuhay na. Okay. Pulusan din. Ito madalas natin yan naririnig talaga, yung stevia. Okay. Madalas natin yan naririnig. Tsaka yung may mga drinks na stevia yung ginagamit. Na pang sweetener nila. Yun nga lang, yung iba, ang reklamo, merong aftertaste. Oo. Okay. So, hanapin lang natin yung sinasabi ni Kuya Ramil na medyo kakapusin tayo sa oras. Medyo madami pala yung ating picture. Yung may, yan ba yung sinasabi mo na? Tarragon. Yan ang Tarragon. So, yan ang, tag dito, dahon ang kinukuha dyan o bulaklak? Kinakain din yung bulaklak, pero yung dahon, okay din yan. Okay. Ang ginagawa ko niyan, yung dahon, kumuha ka ng dahon, huwag lang marami kasi napakabango niya. Ang ginagawa ko, gupitin niyo yung dahon na maliit. Halimbawa, kung isang itlog lang ang scrambled egg niyo, mga 5 dahon lang, o hanggang 7, 10, bago isama mo sa scrambled egg. Italian scrambled egg na yung inyong Yan ang mga ginagawa ng Italiano. Okay. Okay. Bago yung iba, di ba, ang mga usually ilinalagay natin sa sofa? Sili, bawang sibuyas. Yan, paminta, ganon. Yan, Filipino style yan.
Mm. Pag Italian style, yan ang nilalagay nila. Oh. Yan ba ang ginagawa nyo sa Italy? Yan ba kayo sa Italy? Ganyan ang ginagamit namin. Sa amin, mga Italiano, yan ang ginagamit namin. Pampabango. Nalagyan ng tarragon ang sausawan. Usually, yung suka, isang sanga linalagay. Parang may puno doon sa loob. Ang ganda tingnan. Mabang pa. Okay. So, yan pala yun. Okay. Mahirap, madali ba? Meron sa yun ang restaurant. sinaserve nila as, tea. Yung kasi maganda rin yan. Tarragon. Good for digestion din yan. Okay. Paano yan alagaan? Madali lang alagaan siya. Okay. Atin lang, tusok mo, buhay na yan. Oh. Bago, pulsan din. Maganda siya. Maganda kasi bumubulaklak. Yung mga bulaklak nga yan, pag ganyang season, bumubulaklak siya, pwede mong ilagay sa salad. Nakakain din yung bulaklak din. Nakakain din yung bulaklak. Okay. So yan yung yan yung tarragon. Okay? So, ayan. Medyo mahaba pa yung listahan namin ni Kuya Ramil ng aming mga herbs. Siguro, to be continued natin to, Kuya Ramil. Kasi yung iba hindi pa po natin, wala pa ho kami sa kalahati. Wala pa ho kami sa kalahati. Napakadami talaga. Basta usapang ayun. Ang po, yan po ay dinadayo ko kung saan-saan pa po makapakinig lang ng Basta magaling lang sana yung nagtuturo at nakakainggan na kasi pakinggan. Sinabi kong kasi yun ang pinagtataka ko, merong herbs, ito herbs, puros herbs, samantalang yung iba herbs and spices. Di ba? Magandang pakinggan. Hindi mo alam kung alin ng spices, alin ng herbs. Kaya yun ang marami debatable, kaya nakakainggan yung aralin. At saka matikman, syempre. Tsaka yung mga pang-herbal natin, ayan, lalagyan mo lang ng tubig, may mga health benefits na sa atin. Lagay mo sa itlog, lagay mo sa Okay. So, yan to be continued tayo yung mga hindi pa namin na-tackle ni Kuya Ramil, na mga herbs or mga herbal. Next week po itutuloy natin. Okay?